Hello, everyone, and welcome to the Divine Discussions podcast. I am Karen, and here is me. So, welcome back ulit sa aming bagong episode, and thank you pala sa pag-watch yun sa aming first episode. We are so happy na nakasama namin kayo. Amen. So after talking about motherhood sa last time po na discussion natin, today we're talking about something very real. Totoong-totoo sa bawat isa sa atin. Because lahat tayo, I believe, dumadaan sa mga ganito, sa struggles, even believers, hindi madali yung buhay. Di ba, ate? Yes, totoo. Hindi talaga madali yung buhay. Meron talaga tayong mararanasan dito sa mundong ito na mahirap, yun na may mga struggles, may mga hardships na pagdadaanan natin. So, kahit na minsan makikita nyo dun sa mga post ng mga Christians, di ba? Feeling blessed, yun. So, pero kala mo wala silang pinagdadaanan. Pero, totoo, meron pa rin tayong mga kinakaharap. May kanya-kanya tayong mga problem in every aspect of our life. Yes. Parang sa social media, ang ayos ng life, ang perfect. Pero even na kahit sumusunod na tayo kay Lord, dumadaan pa rin tayo dun sa mga sitwasyon ng buhay. So today po, we'll be talking about yung question na madalas siguro natin na itinatanong. Kasi ikaw ba, ate, madalas ito tinatanong din. Diba? Na bakit Kristiyano na ako? Dumadaan pa rin ako sa mga sitwasyon, mga struggle, mga problema. So, pwedeng marami sa atin iisipin, I believe in God. Naniniwala naman ako kay Lord. Nagbabasa naman ako ng Bible ko. Nagpe-pray naman ako. O kaya, lagi naman ako nagpupunta sa church every Sunday. Complete attendance ko. 'Di ba? Pero, bakit dumadaan ako sa problema? Bakit ako dumadaan sa pagsubok ng buhay? So let's start with this truth. Being a Christian doesn't mean na perfect yung life natin dito. We will go through hardship. Normal na ata yun. So, it's part of our life. It's part of the circle of life dito sa mundong ito. Hindi tayo exempted doon kahit na Christians na tayo. So, hindi ibig sabihin na walang problema na mararanasan dito. Kundi expect more. Expect more. Yun ba yung laging nare-remind sa atin na the moment na naging Christian ka, you should expect more. Kasi naging threat ka na dun sa malaban. Kalaban. Yes. Isa nga po, ate, sa napanood ko, di ba, pag nag-social media ka, nanood ka ng mga reels, isa sa mga napanood ko doon na bakit kapag lumalapit ka kay Lord, bakit parang kung kailan naging Christian ka na, kung kailan mas napalapit ka na kay Lord, mas maraming problema. Yes. Sabi nga nun ng pastor. Then yung explanation niya, kasi yung kaaway, nakikita na, ay, ano ka na, masyado ka ng nawawala ka na nagiging kalaban ka na nung kaaway. Kasi diba, sabi niya nga doon, paano ka naman, nung wala ka pa kay Lord, syempre, kakampi mo yung kaaway. Kaya bakit ka niya bakit ka niya bibigyan ng problema? So, dahil na kay Lord ka na, kalaban na ang turing niya sa'yo, kaya aatakihin ka na niya. You're threat, sabi nga doon, expect the arrows ng mga kalaban. Kaya we go through physical struggles, nagkakaroon tayo dyan ng sakit, na-experience natin ng mga kakaibang mga sakit, yan sa mga matatagal gumaling na sakit. So, we go through physical struggles, we go through mental struggles. Kahit na Christian na tayo, we have this fear, we have this doubt, we have this mga anxiety, we go through anxiety, depression pa rin, yung iba, nag-overthinking. So, may mga ganun pa rin, hindi exempted yung mga tao dito. And even kahit nasa work ka, meron ka magiging problem, meron kang mga financial problems, meron kang burnout, so meron kang mga, marami ka pang may experience na problema dito sa mundong ito. Even sa mga students, di ba? Yung pressure ng mga kailangan gawin sa school, expectation ng mga parents natin, or di kaya yung kapag gumraduate ako, ano nang problema ka, ano nang gagawin ko after, ano yung future ahead of me, ano yung mangyayari bukas, mangyayari sa hinaharap. And very true sa spiritual lives natin, yung spiritual struggles na tulad ng nasabi ko kanina, nagbabasa ka ng Bible, nag-pray ka palagi, pero bakit meron kang pinagdadaan ng hindi maganda? Meron kang financial struggles, may mga bagay na hindi mo kaya on your own, you are not in control of everything, nade-discourage ka kapag dumating ka sa hindi magandang sitwasyon, kapag nandun ka na, yung kumbaga nagiging impatient ka, kapag dumaan ka sa waiting period,
pinaghihintay ka ni Lord, yung right timing niya, nag-struggle tayo doon spiritually kasi gusto natin na, dapat I have this by now, gusto ko marating ko na to Lord, di ba? Ganun yung mga struggle ng buhay natin na hindi mo maiiwasan. Hindi maiiwasan. But the good news is, yung Bible, it is the word of God. At dahil ito yung word ni Lord, meron tayong hope sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagdadaanan natin. But the good news is, meron word na binigay sa atin si Lord na pwede nating panghawakan every time we go through struggles, every time we go through problems and hardship dito sa buhay na ito. Sabi sa John 16:33, "In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world." Amen. So, sabi doon ni Lord, nire-remind niya sa atin na kahit ano man yung mga struggles na pinagdadaanan natin dito sa mundo, He overcome it. Na napagtagumpayan na yun ni Lord. So, tayo din, kaya nating pagtagumpayan yun dahil napagtagumpayan na niya. And that's the assurance na meron tayo na every time na we go through problems, matatapos din to. Everything is temporary. And everything na napagdadaanan natin, kaya nating pagtagumpayan. We can be victorious, we can be encouraged na although mahirap siya, pero mapagtatagumpayan natin siya. Pagtatagumpayan natin because the Spirit na nasa atin ngayon is a Spirit that raised Jesus from the dead. Yes. Walang imposible dun sa the Spirit that is living in us, empowering us sa mga struggle na pwede nating maranasan. Sa 2 Corinthians 12:9 nga, "My grace is all you need, my power works best in weakness." So, that's all we need, yung grace ni Lord. Sa mga panahon na nangihina tayo sa mga pagsubok ng buhay, ang dami kasing pagsubok no? Pag name namin lahat yun, baka hindi tayo matapos. But sa lahat ng yun, the grace of God is all you need. Yung biyaya, yung habag ng Panginoon, yung pangangailangan natin. Because yung grace ni Lord, it works best sa mga kahinaan natin. So ito yung sinabi ni Lord kay Paul na even nasa physical struggle si Paul, meron siyang assurance na yung biyaya, yung grace ni Lord ay sapat para dun sa kahinaan niya. Yung kapangyarihan ni Lord, yung kailangan niya, made perfect in His weakness. And the same way sa atin, yun yung kailangan natin sa mga sitwasyon ng buhay, sa mga struggles in life. Yung grace ni Lord, is all that we need. Yung power ni Lord na kumikilos sa buhay natin, siya yung magiging way, di ba, para tayo magtagumpay sa bawat sitwasyon na hindi tayo yung matalo ng sitwasyon, kundi tayo yung magtagumpay over every situation sa buhay natin. Rise up, yan ang sitwasyon natin. Amen. Hindi yung sitwasyon yung nangingibabaw. Diba? Tayong mga Kristiyano dapat yung nagra-rise above every situation. Yung faith natin kay Lord, nagra-rise over every fear. Amen. Kaya nga sabi sa atin sa Isaiah 41:10, "Do not be afraid, for I am with you." Kaya di ba lagi niyang nire-remind sa atin, di ba sabi niya, He didn't give us the spirit of fear, but He gave us a spirit of power, of love, and sound mind. Kaya lagi niyang nire-remind sa atin, do not be afraid, for I am with you. Nakakatuwa dito sa Isaiah 41 kasi 3 beses na sinabi yun, paulit-ulit niyang sinasabi. Yung ibig sabihin, importante siya na maalala natin na paulit-ulit. Yes, parang mga magulang natin, paulit-ulit na nire-remind sa atin na every time we go through problems, we go through struggles, through hardship, through situations, sabi sa atin ni Lord sa Isaiah 41:10, "So do not be afraid, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you." Yes, and He will help us. Yun ang sabi ni Lord sa atin. He will strengthen us, He will help us. "I will uphold you with my righteous right hand." So, paalala rin sa atin ni Lord na every time we go through situations nga, hindi tayo nag-iisa. Na lagi niya tayong kasama, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan yung mga bagay-bagay. And tutulungan niya tayo to overcome. Yes. And sabi din doon sa verse 13, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Si Lord yung tutulong. Amen. Walang ibang pwedeng tumulong sa atin na magbibigay ng victory kung hindi si Lord lamang. And sabi dun sa verse 14, "Do not be afraid, for I myself will help you.
declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. So, di ba, yun yung assurance na meron tayo, yung binigay sa atin ni Lord, na siya mismo yung Redeemer natin, yung salvation natin, nasa sa Kanya. And sabi doon, siya yung kasama natin sa buhay na to. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Yun. Kaya nga sabi doon, do not fear. Every time na meron tayong problem, do not fear. And God is always with us and He gives us peace. Ay sa lahat ng sitwasyon na paglalaan. It's in John 14:27, yun yung binigay niya. Sabi dito, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. See, wag pa rin talaga tayong matakot kasi yung kapayapaan na galing kay Lord, it is something na hindi mo makukuha dito sa mundo. Hindi mo mahahanap kahit saan dito sa mundo. Yung peace na to, it doesn't mean na wala kang problema. This peace doesn't mean masaya ka lang lagi sa life. No. Dahil may peace ka, dahil may peace tayo ni Lord, we have yung confident assurance na ano man yung pagdaanan, kaya natin na hindi matakot kasi kasama natin si Lord. Sabi niya nga, di ba, I will help you. I myself will help you. Di ba isang assurance yun? Parang promise ni Lord sa atin yun na anumang seasons ng life, highs and lows man yan, God is with you. Kasama niya tayo. Kasama natin siya sa lahat ng panahon. And dahil yung peace na yon, it's a gift. So I pray that everyone na i-receive, i-accept yung gift na yon na bigay ni Jesus. Kasi libre yun eh. Libre yung peace na yon. And kapag dadaan tayo sa mga sitwasyon, because we have peace, hindi tayo katulad na, siguro hindi na tayo magiging katulad like we were before, bago natin makilala si Lord na sobrang nagpapanig, sobrang nasi-stress agad, may pinagdaanan lang na sitwasyon na ngayon, dahil meron tayong kapayapaan ni Lord, makakapag-isip tayo ng maayos na, ay, itong problema na to, I know God is with me, alam ko mapagtatagumpayan ko to, hindi to yung it is not the end of the world. Ito yung katapusan ko. Yes. Diba? Kundi ito yung parang magiging testimony ko to show na si Lord is good, He is faithful, and He is our help in every season. Sabi nga rin, di ba, sa Romans 5 dito, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God. So, meron na tayong peace kay Lord, may right standing na tayo kay Lord. So, hindi tayo dapat mahirapan or mag-struggle na lumapit sa Kanya every time na meron tayong problema. Kasi yung peace niya, yung comfort niya, yung help talaga dadating yun. Dahil yun sa relationship na meron tayo kay Lord. And sabi din doon na every time we go through, yung circumstances, situation, we can always find the grace of the Lord. We can always find yung mercy ni Lord dun sa bawat sitwasyon natin. And dahil doon, we can rejoice, we can have hope, we can have assurance din na malalagpasan natin. Sabi na siya, verse 3, we also rejoice in our suffering. So every time we go through trials and tribulation, suffering, sabi na, we can rejoice. Hindi dahil may pinagdadaanan ka, magiging malulugmok ka na lang, malulungkot ka na lang, magiging yung magiging super down ka na lang, iisipin wala mo ka na ng lang, pag-asa. parang wala ka ng pag-asa. So, sabi dito, na yun nga, we can rejoice in our suffering because we know that suffering produces perseverance. Yes. Perseverance, character, and character, hope. Amen. And hope does not disappoint us because God has poured out His love in our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Sabi rin sa Amplified Version, and not only this, but with joy, let us exult in our sufferings and rejoice in our hardship, knowing that hardship or yung distress nga, yung pressure, yung trouble, produces patient endurance. Yun. So sabi doon ng endurance daw is the ability to withstand or endure something difficult or unpleasant. It can be described as the power to bear pain or hardship. Amen. So sabi din sa ibang salin, perseverance, nagpo-produce siya ng perseverance every time we go through hardships. Pero yung ibig sabihin niya is persistent in doing something despite difficulty or delay in achieving success. So di ba nga, every time we go through sufferings, every time we go through hardships, stress, pressures, problems, sickness,
yun, ano na lahat sila, inevitable siya. Wala kang exempted doon eh. Hindi tayo ma-exempt doon kahit sabihin mo na Christian na tayo eh, no? Pero, yun nga, we go through it. Kasama yun sa buhay na to. Parte siya ng buhay natin na may experience natin kahit anong takas ang gawin natin. Walang exempted. Pero sabi doon, kahit dun sa pangit na sitwasyon na kinakaharap natin or na-experience natin sa mundong ito, meron tayong magiging, meron tayong makukuha doon. And sabi doon, it produces our character, it produces our faith, it produces our attitude sa mga sitwasyon na yun. And yung pangit na sitwasyon na yun, sabi nga nila, he can turn it to good. So, pangit man yung nakikita natin na pagraraanan natin, pero meron tayong nakukuha doon. May something beneficial tayo na pwedeng makuha doon. And sabi doon, nire-remind tayo ni Lord na God is not doesn't want to raise weaklings na mga Christians na timid, na quitter, pero He wants to build a mighty warrior. Yeah. He wants to build a giant slayer, victorious soldiers. Yeah. So, every time we go through struggles, always remind na may makukuha tayo dito na we can enjoy even in our sufferings. Amen. So, wag tayo maglupay-pay every time na we go through problems. Wag tayo na maglinger doon. Wag tayo magstay doon. Na minsan kasi, di ba, parang pag naranasan mo na nandito na naman ako sa sitwasyon na to, or may sakit ako ngayong araw na to, or asama ng pakiramdam ko, di na ba ako gagaling, parang mga ganun. We go through na nagsisink in sa atin yung mga negative thoughts, and even dun sa hardship na minsan, lubog ako sa utang, hindi na kami makakaahon, baka hanggang dito na lang yung mangyari sa pamilya ko, ito na lang, wala nang pag-asa. Minsan kasi yun yung nagsisink in sa atin, pero God is reminding us, do not linger dun sa mga sitwasyon natin. Do not linger. Wag tayong tumambay doon. Kasi temporary. Do not dwell. Temporary lang yun. And every time we go through that, let's expect, anong gagawin ni Lord dito sa sitwasyon ko? Let's expect na may matututunan ako kaya ako nandito sa sitwasyon na to. It's an opportunity to learn, to train, to grow, to mature. So, let's take that opportunity. Take it positively. Kahit negative yung sitwasyon, let's take it positively. Amen. In all things, God works together for our good. Na yung mga sitwasyon, He can turn that around. Yes. So, wag tayong mag-dwell kasi lilipas din yun. Dapat yung mga bagay yun, kaya lang natin na pagdaanan natin. Pero hindi yun yung doon na tayo mananahan sa bawat sitwasyon ng life. Alalahanin din natin na yun nga, it's temporary, matatapos din yun. And eto din, may catch doon. Dahil pag natapos natin yung sitwasyon na yun, hindi ibig sabihin nun, wala na tayong kakaharapin na bago. But we will go to another level. Kasi diba, every victory merong susunod na level. May susunod na stages. So ibig sabihin, pahirap din ng pahirap yung pwede natin pagdaanan. Pero hindi ibig sabihin nun na matatakot tayo doon. Kasi another battle, ibig sabihin, another victory. So, another chance to grow, another chance na we go from one level to another new experience, new level of faith, new level of provision kay Lord. So, new level siya. So, every time we go through struggles, na minsan nga dapat mas na-excite pa tayo kasi actually, siguro ganda naging ka din yan naging revelation din yan sa akin ate na dati, ayoko talagang humarap sa mga problema. College, parang ang dami-dami ko na agad problema. Tapos nag-work, nag-asawa. As time goes by sa journey ko kay Lord, isa sa mga natutunan ko po na yung bawat problema, hindi yan for you para to stop you sa plan ni Lord. Kundi yung problema, you have to defeat yung problema. Kumbaga yun nga ate, parang nasa game ka lang, na kailangan mo lang i-finish yung isang level na to. Then you will go dun sa another level. Kung pag hindi level pababa, pag napagtagumpayan mo siya, mas nag-high yung diba, yung level mo, mas tumataas yung expectation mo kay God. And even mas lumalaki din yung problema. Lalaki din yung expectation mo kay Lord na maranasan mo siya doon, yung miracles, yung breakthrough. Yes. God is really faithful na hindi niya hayaan na
Diyan ka na lang anak kasi ganito ka. Okay. Diba? Na kahit tayo mag-struggle, mahal tayo ni Lord and gusto niya na mag-increase to give us abundant Yes. life, to overflow in life. And ayun nga, yung isa natutunan ko na hindi talaga, yung problema natin, hindi siya paraan para i-stop tayo, makarating dun sa plano ni Lord na pinrepare niya para po sa atin. Yes, amen. Kaya every time we go through difficulties, situations, ganun, huwag tayong tumakas. Kasi sabi nga nire-remind sa atin nila pastors din, di ba, na pag yung sitwasyon na yan, hindi mo siya kinaharap ngayong panahon na to, tapos tinakasan mo siya, nag-shortcut ka, babalik ka ulit doon hanggat hindi mo natututunan yung mga lessons na kailangan mong makuha. Pero once na napagtagumpayan natin doon, nabibuild up yung character natin, nabibuild up yung attitude natin, nabibuild up tayo, nade-develop tayo, nagiging equipped na tayo, na-establish yung foundation natin, yung faith natin. So, kaya pag tumaan tayo sa susunod na problem, sa susunod na sitwasyon na kakaharapin natin, ano na tayo, meron tayong armor. Ano ba yun? Yung parang ready ka na, meron kang, may sandata ka na kahit hindi pa siya ganun ka-polish, pero meron ka ng suot. Kasi naalala mo before na nung dumaan ka sa mga ganitong sitwasyon, si Lord na pagtagumpayan yon, and then kasama mo si Lord during the process, na hindi ka niya iniwan during that time. And that is our confidence. Na kasama natin si Lord na kung paano tayo nagtagumpay before, kaya din natin pagtagumpayan tong susunod na level na to. Kaya we will not be shaken dun sa mga pressures na may experience natin, dun sa mga problems na pwede nating pagdaanan. We will not be faint. Hindi tayo maglulupay-pay, hindi tayo makakatayo tayo. Yeah. We can remain steady under pressure. You will be able to stand in the midst of situation and be confident nga. And you can rejoice. You can rejoice during that time. Amen. And that is our hope, knowing that the Lord is always with us. Hindi niya tayo pababayaan. At parang na-realize ko tuloy ngayon na yung nag-explain ka, na, kapag naman ka sa problema, babalikan mo siya. Kapag hindi mo siya pagtagumpayan, makakaalis ka man doon, pero babalikan mo siya kasi may dapat kang makuha doon sa problema, sa sitwasyon na yun. Na yung makukuha mo doon will help you na to equip you sa other level of struggle or problems na pwede kong karanasan. Kung baga, you have to experience or encounter that para ka sa next na level. Meron kang baon-baon na. may Meron baon ka ng sandata. Ready ka na. na magagamit mo din sa sitwasyon na kakaharapin mo. It is. Kaya, yes, don't run away kapag madaling takasan, di ba, ang problema. Pero, Pwedeng mag-shortcut kasi kaso, of course, mga choices natin is, may mga consequence. May mga consequence ang choices natin. So, let God move sa buhay natin. Kapag nag-struggle tayo, the more na maglalay tayo kay Lord. yes. The more na mas mag-ask tayo, mag-seek sa Kanya. Kasi kasama yan sa life. And it will build our character. It will build us to be better. Yes. And ngayon nga, di ba, pag may pinagdaanan tayo na pagtagumpayan natin siya, it can be a reminder to us nung faithfulness ni Lord, yung power niya, kung paano siya kumilos during that time. And yun yung pwede nating baunin sa susunod na level. Yes, katulad siya ni David, di ba? Yung sa story ni David, bago siya naging king, nag-start siya as a shepherd. So, ibig sabihin, nagbabantay lang siya ng mga sheep, ng mga kaway. And syempre, kahit nandun siya sa bundok na nagbabantay siya ng mga sheep, may mga nakapaligid pa rin doon na mga pwedeng threats na pwedeng mag-harm dun sa mga sheep na inaalagaan niya. Katulad nung lion, iba yun yung isang unang kinalaban ni David nung shepherd pa lang siya. Na napagtagumpayan niya yung lion, napatay niya yung lion, and then the next, yung bear. Kaya nung time na humarap siya kay Goliath, naalala niya yung experience na yun. Naalala niya na during that time na kinalaban niya yung lion, si Lord nandun, kasama niya, napagtagumpayan niya. During that time nung sa bear, nag-level up siya, nag-bear. And then ngayon, giant. Naging giant slayer siya. Napatay niya yung giant dahil din yun sa
pagtitiwala niya kay Lord na ano man yung kaharapin niyang sitwasyon, ano man yung kaharapin niyang problema, kaya niyang lagpasan kasi kasama niya si Lord. And yun yung tagbigay ng tagumpay sa kanya. And hindi lang doon nag-stop yun, nung naging nakapatay siya ng giant. Sumunod ng thousands naman ng mga kalaban nila, yung hinarap ni David. Tapos bago pa siya naging king. So it takes nga one level after another. It takes one faith to faith, from glory to glory. Yan. So yun siya. So every time we go through that, ma-excite tayo na Lord is doing something in our life, and and He will continuously show us kung gaano siya ka-powerful. Amen. Kung gaano siya a waymaker, a miracle working God, na He will always keep His promises, na He will give us victory every time we go through struggles, even every time we go through problems and hardships, there is always a victory. So, kung ikaw ngayon, may pinagdadaanan, may pagsubok na ikinakaharap, mentally man, emotional, or even spiritual and physical, financial, you are not struggling alone. You are struggling with God. Kasama mo si Lord sa mga problema na yan. And as you recognize yung kahinaan mo, yung limitations mo, i-recognize mo na mas kailangan mo din si Lord. Yung power niya ang siyang tutulong sa'yo. You can trust on Him. You can depend on His goodness. You can depend on His power sa kakayahan ni Lord because He is able. Yes, amen. He is able. God is able. God is powerful. God is all-knowing. Yes. And Jesus said that He overcome the world. So tayo din, ano man yung harapin natin, we can overcome. Kaya nating tagumpayan lahat yan kasi kasama natin si Lord. Magtatagumpay tayo sa tulong. Amen. So if you're a Christian and you're struggling right now, it doesn't make you less of a believer. Your struggle has a purpose. So lean on God, continue to lean on God, and He is always there for you. So don't run away and be honest with Him. You can always tell God kung ano yung problema mo dito sa yung mga kinakaharap mo, ano saan ka nahihirapan, ano yung mga struggles mo. God is always ready to hear us. Nakikinig siya every time we pray, and He always answers every questions that we have, every struggles na kinakaharap natin. Nakikita yun ng Lord, and we can depend on Him, and He is our loving Father, and He will gladly help us. Jesus is our trusted friend. Kaya nga sabi niya, di ba, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So we can always come to Jesus. We can always tell Him everything na pinicarry natin, and we can always give our burdens to Him, and He will exchange it and give us, it will become light. Amen. So wag tayong lumayo. Kaya, di ba, every time kasi minsan na nag-struggle yung mga Christians, doon pa sila lumalayo kay Lord, doon pa sila nagdi-disconnect, doon pa sila hindi nag-church, doon pa sila hindi nag-pray, nagbabasa ng Bible. Mas kailangan natin si Jesus during that time. Kaya mas lalo tayong lumapit sa Kanya. And we can also share our worries, our problems sa kapwa natin, believers, di ba? Nandiyan sila pastor, yung mga leaders natin. Pwede nila tayong tulungan, pwede nila tayong ipag-pray. Ang laki nung tulong ng prayer. Ang laki ng tulong ng prayer. And yun nga, we are not struggling alone. Kasama natin si God, kasama din natin yung mga friends natin, yung mga family in Christ natin. So we are not alone. So we don't have to have this fear, o hindi natin kailangang magmukmok, malungkot, ma-depress. Kasi si Jesus, lagi siyang nandyan for us. So let's end this episode with a prayer. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this day, Lord, that you have given us, that you have blessed us, Lord. Thank you for the wisdom, Lord God, na binigay niyo po sa bawat isa sa amin today, Lord. And thank you, Lord, na as we go through this life, Lord God, hindi namin kailangan matakot, Panginoon, hindi namin kailangan mahirapan, Panginoon, dahil Ikaw yung lagi namin kasama, Panginoon. Thank you, Lord God, for your promises, Lord God, that you overcome this world, Panginoon, na we can be victorious, Lord God, knowing, Lord God, na napagtagumpayan mo na po ang lahat, Panginoon. And salamat, Lord God, na ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa po sa amin, Panginoon, sa mga nakikinig ngayong araw na to, Panginoon. Salamat, Panginoon, na handa kang tumulong, Panginoon. You are our helper, Panginoon. You are
our comfort, Lord. And thank you, Father, na you are faithful, Lord God, na ano man yung pinagdadaanan namin, Panginoon, nakikita mo kami, Panginoon, hindi mo kami nakakalimutan, hindi mo rin kami pababayaan, Panginoon, and you are always willing to help us, Panginoon. Thank you, Lord God, na you are faithful, Lord God, and you are just, Panginoon. Thank you, Father, na you are willing to work, Lord God, in the midst of our situation, Panginoon, and you will show your power, Panginoon, that you are a mighty God and you are a loving Father to us, Panginoon. So if anyone, Panginoon, who are struggling, Panginoon, financially, Lord God, thank you, Lord God, that you will provide all our needs, Panginoon. And thank you, Lord God, na dun sa mga Panginoon na nakakaranas ngayon, Lord God, ng mga struggles nila sa buhay, Panginoon, yung mga gumugulo sa kanilang mga isipan, Panginoon. Thank you, Lord God, that you will give them comfort, Panginoon. You will give them peace, Panginoon, sound mind, Panginoon, Lord God. Thank you, Father, na ano man yung mga struggles, Lord God, ng mga kabataan ngayon sa kanilang mga schools, sa kanilang mga assignments, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, peer pressure, Panginoon. Thank you, Lord God, that you are able to help them, Panginoon, give them knowledge and wisdom, Panginoon, and you are able to encourage them, Panginoon, na meron ka magandang plano sa buhay nila, Lord God. You have a good future for them, Panginoon, Lord God. Na ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa sa family man ito, Panginoon, family problems, Lord God. Thank you, Father, na ikaw yung patuloy, Lord God, na magbubuklod sa bawat pamilya, Panginoon. You will cover them with your love, Panginoon. You will cover them, Lord God, with your power, Panginoon. And thank you, Lord God, that you love each and every one, Panginoon, of us, Panginoon. And you love every family, Panginoon. And thank you that you will raise them up, Panginoon. Salamat, Panginoon, na every time, Lord God, that we go through these struggles in this life, Panginoon, thank you, Lord, na yung bawat salita mo, Lord God, yung pwede namin panghawakan, Panginoon. Pwede namin maging katatagan, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. And you are always faithful to your words and your promises, Lord God. Thank you that you are a waymaker, Lord God, a miracle working God, Panginoon. And you will continue to shine your light upon us, Panginoon. And we can live in this life victoriously, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, that as we overcome the world, we can also overcome it, Panginoon. And thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, for the victory, Lord God, that you have won on the cross, Lord God. And that victory, Lord God, is within our reach, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, for your love and your comfort to each and every one of us, Panginoon. And to anyone who is suffering from pain, Panginoon, thank you, Lord God, that by the stripes of Jesus, Lord God, she is healed, he is healed, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, na yes, oh God, napagtagumpayan mo na po ang lahat, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Lord. We honor you, Lord God, this day. We magnify you, Lord God. And thank you, Lord God, that every victory that we have, Panginoon, Lord God, thank you that in-equip mo kami, Panginoon. And we will leave, you will take us from one level to another, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, that you will continue to build us up and establish us, Panginoon, so we can be a living testimony of your goodness and your faithfulness, Lord God. Thank you, Lord God, that even though we go through struggles, Lord God, hindi kami nag-iisa, Panginoon. You are always with us. Thank you, Father. You are faithful and you are a good Father to us. Thank you, God. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, thank you po for joining us today. We hope na na-bless kayo, na-encourage kayo ng episode nito. And you can share this with someone else then na alam niyo pong nag-struggle. Let this be a reminder for them, an encouragement for them na God is with them. Nakasama nila si Lord sa lahat ng struggle, sa lahat ng panahon sa kanilang buhay. And you can follow us on Facebook, on YouTube, and Spotify, The Divine Discussions, para po sa mga next episode namin. And every episode I posted every Friday at 12 noon. So, God bless everyone. Thank you. Shalom.